Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghari iisang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, ang kayabangan, ang pagiging mapagmataas, isang napakabigat, isang napakalaking kasalanan. Ika nga, demonyo sa ating buhay, ang pagiging mayabang, ang pagiging mapagmataas. Higit sa lahat, itinuturo ng ating Panginoon na ang sinumang nagmamataas, ibabagsak, at ang sinumang magpapakumbaba o nagpapababa ng sarili, itataas ng Diyos. At sinabi pa nga ng ating Panginoon sa isang bahagi rin ng Biblia na mapapalad ang mga mapapakumbaba sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Humility ang kasalungat ng tinatawag nating pride, pagmamayabang o pagmamataas. Likas sa ating mga tao ang magiging mayabang, ang magiging mataas. Para sa atin, walang nakakahigit na iba sa atin. Halimbawa, ang isang kahit na sasabihin natin mangmang, hindi kwalipikado, ngunit sa paniwala niya sa sarili, isikat na siya. Marami yan. Nasa gobyerno, nasa mga matataas na tungkulin, at nasa mga mga matataas na posisyon, magiging sa pribadong mga tanggapan. Sabi nga nila, upang makuha mo, makamit mo ang mataas na tungkulin, kailangan magiging mayabang ka. At marahil, ito nga ang totoo. Katibayan nga sa ating lipunan, sa lipunang Pilipino, masakit man minsan natin sabihin, sapagkat ang ating gabay ay hindi naman ito isang political blog. Ngunit sasabihin natin, marami dyan, mga senador, mga congressmen, mga mayor, na ang katauhan nila salungat sa kanilang pagiging totoong tao. Sa madaling salita, taglay nila ang pagiging mapagmataas. Pag ikaw ay medyo tahimik, mahiyain, ang tingin sa iyo ng iyong kapwa ay napakababa mo. Isa kang yagit, isa kang basura. Ngunit mahirap sapagkat bakit mapagmataas o mayabang ang isang tao? Una at higit sa lahat, mahal natin. Bawat isa sa atin, mahal natin ang ating mga sarili. Ika nga, ay muna bago yo. Ay muna bago hi, bago si. Ay muna bago di. Wala yung we. Wala yun. Wala sa bokabularyo ng mga mayayabang at mapagmamataas. Ngunit, kahit na hindi masama ang mahalin ng sarili, ang masama dito kung sobra o labis ang iyong pagmamahal sa sarili. Alam naman natin na ang 10 utos ng Diyos na ibinigay ng Ama kay Moses sa Mount Sinai na nakalagay sa tablita, 10. Pero nang dumating si Kristo sa lupa, nang sinugo ng Ama ang Anak, ang 10 utos ginawa lamang ng Diyos o ginawa lamang ni Jesus na dadalawa. Ang unang utos,
balikan natin, kahit sabi na natin ito ng paulit-ulit, ay ang mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagkatao natin. Una, tigit sa lahat, mahalin natin ang Diyos. Pangalawa, mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Sa madaling salita, kung gaano natin kamahal ang ating sarili, ganun din sana ang ating magiging pagmamahal sa ating kapwa. Kung magagawa natin ito, kung kaya natin itong gawin, wala yung tinatawag na pagmamataas. Wala yung tinatawag na pagmamalabis. Marami na ang mga pangyayari na ang mga matataas na mga tao dahil sa kanilang katahimikan, dahil sa kanilang pagiging mapagpapakumbaba, mapagkamalang mga yagit o walang punta sa lipunan. At kung sino pa yung mga mapagmataas, sila pa yung dinadakila, inidudo ng ating kapwa. Halimbawa, ang mga nagiging presidente, kahit na alam natin na magnanakaw, kahit na alam natin na sanggano, kahit na alam natin na hindi totoo ang pagkatao, ngunit nakapagtataka, iniidolo pa rin natin. Kaya ito nga ang dahilan kung bakit sinasabi ng ating Panginoon na ang sino mang magpapataas ng sarili, ibabagsak. Ang sino mang magpapakumbaba, itataas. Tayong tao, wala tayong pagkakaiba sa isang saranggula. Alam niyo yung saranggula, yari lang yun sa papel, magandang papel, sa iba-ibang hugis, na idikit sa isang tinatawag na pinapaliit na kawayan. Pero pag makita mong lipad ng saranggula, napakataas. Subalit kung gaano kataas ang lipad ng saranggula, dahil palutang-lutang lang siya sa hangin, sa pagkakataon na tapos ng kanyang paglutang-lutang, babagsak ang saranggula, minsan hindi na makikita, minsan napupunta sa malayo, kung saan napupunta. Ganyan kalaki ang pagbagsak ng isang nagmamataas. Mahalin natin ang ating mga sarili. Walang problema at hindi ito bawal. Sa totoo lang, ito ang turo ng ating Panginoon. Kaya nga, kumakain tayo para tayo mabuhay. Nagdadamit tayo para maganda ang ating panlabas na anyo. Dahil mahal natin ang ating mga sarili. Ngunit ito din ang sukatan ng ating dapat na pagmamahal sa ating kapwa. Isipin natin na kung tayo ay nagugutom, magugutom din ang ating kapwa. Kung tayo ay magkasakit din ang ating kapwa. Sa harapan ng Diyos, walang sino mang mataas. Lumabas tayo sa sinapupunan ng ating mga ina, na pareho-pareho, mga hubot kuban. At aalis tayo sa mundong ito, na wala tayong madadala sa ating libingan. Ngunit, tandaan natin, ang hantungan ng isang tao, ang tunay na buhay na isang tao, ay ang buhay matapos ang ating kamatayan. Sapagkat ang ating buhay ay tulad ng isang awit, may simula at may katapusan. Kaya walang dahilan na tayo ay magiging mataas, na tayo ay magiging mayabang. Kung wala ang tulong at intervention sa atin ng ating Panginoon, walang-wala tayo. Lahat ng nasa atin, lahat ng sino at lahat ng ano tayo, nagmula sa Diyos. Tandaan, magpakababa tayo.